Good morning po sa bawat isa. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang araw ng pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang tatalakayin po natin ngayon ay mula sa Mateo chapter 13 verse 4. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Pagpalain nawa ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Atin pong tingnan ang ating batayang talata. Ito po ay isang uri ng parabola na kung saan mapag-aaralan natin ang iba't ibang sitwasyon ng ating panahon ngayon. Sa parabola ng mga hasik, ang magsasaka po ay nagsaboy ng binhi sa bukid. Iba't ibang sulok ang kanyang hinagisan ng binhi. At sa ganitong pamamaraan, walang katiyakan kung saan babagsak ang mga binhi. Pero syempre, ang gusto niya ay sa matabang lupa bumagsak para maraming ani. Kaya noong mga oras na naghahasik siya, may mga nalaglag sa tabi ng daan. At yung mga nahulog na binhi ay tinutuka ng mga ibon. Kung mababasa po ninyo ang ating parabola, parang ang simple lamang na ibig sabihin nito. Nagtanim, may nahulog sa daan, at tinuka ng ibon. Atin pong himay-himayin ang mga ito. Kung relate po natin sa sitwasyon natin ngayon,
Ang binhi ay nagre-represent ng mga salita ng Diyos. Ang binhi ay maaaring ituring bilang mga salita o mga aral na itinatanim sa puso ng mga tao. Gayun din, ito ay maaaring maging pagsasagawa ng mga mabubuting gawain. Ang tabing daan naman po ay nagre-represent naman bilang comfort zone ng mga tao. Nabanggit ko po kanina na may mga binhi na nahuhulog sa tabing daan. Ito po ay yung mga salita ng Diyos na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Ang mga ibon naman po ay kumakatawan sa mga iba't ibang kaisipan, tradisyon, at pamahiin na nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa mga aral ng ating iglesia. Ang mga ibon na nalamon ang binhi ay maaring tingnan bilang mga pagsubok, distraction o mga panganib na maaring hadlangan ang paglago ng ating pananampalataya o mga mabubuting layunin. Maraming tao ang ayaw makatanggap o hindi pa lubos na iniintindi ang salita ng Diyos dahil sa iba't ibang kadahilanan. Tayo nga ay nakakarinig ng mga salita ng Diyos, pero ito naman ay lumalabas sa ating kabilang tenga. Ito po ang madalas na nangyayari sa ating kinalalagyan ngayon. May mga pagkakataon talagang hindi natin naintindihan ng mga salita ng Diyos dahil napapangunahan tayo ng mga ibang mga bagay. Marami ang natatakot na lubos intindihin ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Iniisip nila na magbabago ang takbo ng buhay nila at may iba yung paniniwala nila. Ang mga hasik ay nagtatanim ng salita ng Diyos. Ang nabanggit po sa talata na may mga nahulog na binhi sa daan ay nagpapakita na hindi lahat ay tatanggap o magtatangkilik sa salita ng Diyos. May mga tao na hindi ito maunawaan at tatanggapin. At ang ibang binhi ay tinutuka ng mga ibon. Ito yung sumisimbolo sa mga hadlang, pagsubok sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Maaari itong maging kawalan ng interes o mga pagsubok na nagiging dahilan upang hindi ito mapakinabangan. Kailangan din natin tingnan ang pagiging handa sa pagtanggap. Mahalaga ang kondisyon ng lupa kung saan itatanim ang binhi. Ganito rin ang puso ng tao sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kailangan itong handa, malinis at bukas sa pagtanggap ng aral at gabay ng Diyos. Sunod naman po ay ang pag-iwas sa mga pang-aalipusta. Minsan may mga tao na nagmamaliit o nangungutya sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit ito ay hindi dapat maging hadlang upang ipagpatuloy ang pagtatanim at pagpapakalat ng salita. Sa huli ay ang pag-aaruga at pag-aalaga. Pagkatapos ng pagtatanim, mahalaga ang pag-aaruga at pag-aalaga sa binhi upang ito'y lumago at magbunga. Gayon din ang mga naghahasik ng salita ay may responsibilidad na mag-alaga at magturo ng wastong aral ng Diyos. Sa kabuuan, ang Mateo chapter 13 verse 4 ay nagbibigay ng aral tungkol sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. Mahalaga ang pagiging handa, pag-aalaga at pagtitiyaga upang ito ay maging bunga at maging kabutihan sa mga tao. Ito rin ay paalala na tayo ay dapat mag-ingat at maging mapagmasid sa ating mga gawain at paniniwala. At patuloy na magbahagi ng mga mabubuting aral sa lahat ng tao. Tayo po ay manalangin. Lord God na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa panibagong buhay, blessings na patuloy mong binibigay mo sa amin. Nawa po ay samahan mo kami sa buong maghapon at alam po namin na lagi mo kaming gagabayan at susuportahan sa lahat ng aming mga desisyon. Papasalamat din kami Lord God dahil patuloy mo kaming sinasamahan sa kabila na lahat ng hirap at problema at alam po namin na nagtitiwala ka sa amin kung paano namin na ibabahagi ang mga salita mo. Samahan mo po kami sa buong maghapon. Maraming salamat po. In Jesus name we pray. Amen. A friendly reminder lang po mga kapatid, be Christ-like in your workplace today. Hanggang sa muli nating pagbubulay.